Madaming tao po ngayon nakamonitor po sa galaw ng super typhoon na Uwan. Sabi po ng Pag-asa, aabot daw po ito ng signal number 5. Sobrang lakas daw po nito. Yung mga tao, nagpanik. Ito, namili ng mga kailangan nila, yung maggamit nila, ano po, ito, ilagay na sa safe po na lugar. Ang iba naman po, nakamotor lagi sa social media sa report ng ano po, Pag-asa. Dahil po sa tindi daw po ng ano to, dala na pinsala. Okay? Alam nyo ba sa Old Testament, meron doon unang na-record na pagbaha, umulan ng malakas sa ano po, kidlat sa hangin. Doon po yun sa panahon po ni Noah. Si Noah po, inutusan po ni Lord na gumawa ng malaking arko para lahat ng hayop mailagay doon, pati ang kanyang mga ano po, pamilya. Po, pagkatapos po noon, magawa po ng arko, doon po nagkaroon ng ano po, malakas na ulan, kidlat, hangin, tsaka ano po, baha. Ano po, doon po na-record ang unang baha, ulan, kidlat at hangin po. Sa ano po, ano po, Isaiah 28 verse 2, sabi rito, arito may inahanda na ang Panginoon, isang taong malakas at mapangyarihan. Sinlakas ito ng isang pinsalang bagyo, taglay ang malakas na hangin, ulan, at rumaragas ang baha upang lubugin ang buong lupa. Again po, nung sa Old Testament po, pag sinabi pong baha, ulan, kidlat, hangin, ano po to, simbolo po ito ng ano po, God's judgment sa tao. Kaya po God's judgment po ito sa tao. Pag meron po may baha, kidlat, hangin po, tsaka ulan. Sa Old Testament naman po, na-record po doon, nung si Christ po, sumakay po sa ano po, bangka, napunta po sa laot. Kasama niya po yung mga disciple. Nung nasa laot pa po sila, bigla po nagkaroon po, malakas na hangin, ulan, kidlat. Ngayon po, nagpanik po yung mga disciple ni Christ, nataranta. Hindi alam po ang gagawin. Si Christ po, natutulog lang po siya. Ginising po siya ng kanyang disciple. Sinabi, Guro, binabagyo na po tayong gumising na po kayo. Sabi ni Christ, napakaliit po ng palataya sa Diyos. Si Christ po, lumabas, humarap doon sa sa labas. Sabi niya, stop. Huminto po lahat. Ulan, kidlat, hangin. Huminto po lahat. Ganun po si Christ ka powerful. Ganun po siya ka mapangyarihan sa lahat. Si Christ po ang may control ng langit at ang lupa. Si Christ po ay sovereign, mapangyarihan sa lahat. Ngayon po tanong, bakit ba tayo may bagyo? So marami pong si Lord sa pinapahiwatig. Maaring ito si Lord binigyan tayo para maganda. Hindi naman kaya si Lord binigay niya tayo ng ganito para si Lord makuha yung attention mo sa Kanya. Hindi kaya po si Lord ibinigay tayo sa Kanya ng ganito para lumapit tayo sa Kanya, umasa tayo sa Kanya. Ay po, marami ang purpose po ang bagyo sa ating buhay. Ay po, marami. Ang bagyo naman po, minsan si Lord ginagamit niya ito para makuha po ang attention mo sa Kanya. Dahil itong anak mo to, busy naman ito, bigyan ko nga to para makuha ang attention ko. Again po, huwag tayo matakot sa super typhoon na yan. Matakot tayo kay Christ. Dahil Christ is
under niya po yung super typhoon na yan. Inaalaw ni Creation na to mangyari sa atin para masa po tayo sa kanya, magtiwala